Napansin mo na ba kung paano ang mundong ginagalawan natin ay tila unti-unting lulubog sa walang katapusang kadiliman? Tinitingnan natin ang mga balita, ang mga kumakalat sa social media, at pati na rin ang mga pang-araw-araw na usapan, at nakikita natin ang isang senaryo kung saan ang dating itinuturing na mabuti ay tinutukso ngayon, habang ang mga gawaing tinatawag na masama ng salita ng Diyos ay ipinagdiriwang at pinupuri. Parang nasa gitna tayo ng isang bagyong hindi natatapos, kung saan ang ingay ng galit ay nakamamatay sa pandinig, ang kayabangan ay kumakalat tulad ng anino, at ang kapangyarihan ng kasalanan ay patuloy na humihila sa mas maraming puso. Naramdaman mo na ba ang pagkakabigla sa lahat ng ito? Parang imposibleng labanan. Binalaan na tayo ng Biblia tungkol sa ganitong mga araw. Sa 2 Timoteo 3:1, isinulat ni Pablo, alamin mo ito, sa mga huling araw ay darating ang mahihirap na panahon. Inilarawan niya ang asal ng tao na kung titignan natin ngayon, imposibleng hindi makilala, mga taong makasarili, mahilig sa pera, magmataas, di sumasunod, walang pasasalamat, at walang kabanalan. Ito ay isang tapat na larawan ng ating henerasyon. At dahil dito, kailangan nating manatiling matatag kay Kristo. Sapagkat kung hindi tayo nakaugat sa Kanya, madaling madadala tayo ng agos ng mga ilusyon at kasunduang ito ng mundo. Ang kasalanan ay hindi laging dumarating ng lantaran, madalas itong dumarating sa maliliit na kompromiso, sa mga banayad na pagkapaliwanag, sa mga kaisipang tila walang masama, ngunit unti-unting pinapatay ang apoy ng pananampalataya. Kaya kailangan nating tandaan ang isang makapangyarihang katotohanan. Ang Siya na nasa atin ay higit na makapangyarihan kaysa sa nasa mundo. Ang pangakong ito sa 1 Juan 4:4 ay hindi lamang magagandang salita, kundi isang espiritual na panangga upang harapin ang masasamang araw. Si Jesus ay hindi lamang isa sa maraming ilaw na maaari. Siya ang ilaw ng mundo. Siya ang banal na apoy na walang kadiliman ang makakapatay. Kapag Siya ay nananahan sa atin, ang Kanyang liwanag ay nagsisimulang kumislap sa pamamagitan ng ating buhay. At ang liwanag na ito ay kayang baguhin ang kapaligiran, itaboy ang mga anino, at magdala ng pag-asa kung saan dati ay takot lamang ang naroroon. Sa Efeso 5:8, nakasulat, sapagkat noon ay kadiliman kayo, ngunit ngayon ay liwanag sa Panginoon, mabuhay kayo bilang mga anak ng liwanag. Bago natin makilala si Kristo, hindi lamang tayo napapaligiran ng kadiliman, tayo ay bahagi nito. Ngunit iniligtas tayo ng awa ng Diyos, inilabas mula sa kaharian ng kadiliman, at inilagay sa kaharian ng Kanyang minamahal na anak. Ngayon, tinawag tayo upang ipakita ang liwanag na ito. Sinabi mismo ni Jesus sa Mateo 5:14 na, kayo ang ilaw ng mundo. Hindi maaring itago ang isang lungsod na itinayo sa ibabaw ng bundok, at hindi pinapailawan ang isang ilawan at inilalagay ito sa ilalim ng sisidlan, kundi sa panimulang lalagyan, upang magbigay liwanag sa lahat sa bahay. Kaya't magningning ang inyong liwanag sa harap ng mga tao, upang makita nila ang inyong mabubuting gawa at luwalhatiin ang inyong Ama na nasa langit. Isipin ito, magliyab ng kandila sa isang ganap na madilim na silid. Biglang ang mga bagay na pumipigil sa iyo ay nawawala. Ang takot ay lumiliit. Ang mga hugis ay muling lumilitaw. Ganito ang nangyayari kapag si Kristo ay nananahan sa iyo. Ang iyong buhay ay nagiging parang naglalagablab na apoy na kayang magdala ng kaliwanagan, kapayapaan, at pag-asa sa mga lugar na tila nawala na ang lahat. Ngayon, isipin ang daan-daang o libu-libong kandila na nagliliyab ng sabay-sabay. Ito ang kapangyarihan ng katawan ni Kristo. Kapag nagkakaisa tayo sa panalangin, sa pagsamba, at sa pagsunod, ang liwanag ng Diyos ay nagniningning sa paraang walang kadiliman ang makatatagal. At ito mismo ang inaasahan ng Panginoon sa atin, huwag nating itago ang ating liwanag, huwag hayaang ang takot o presyon ng mundo ang pumigil sa atin, kundi maging buhay na saksi ng Ebanghelyo. Sapagkat, tulad ng nakasaad sa Juan 1:5, ang liwanag ay sumisiklab sa kadiliman, at hindi ito nalupig ng kadiliman. Ito ang iyong pagkakakilanlan kay Kristo. Hindi ka mahina o walang kapangyarihan sa harap ng mga puwersang namamahala sa mundo. Ikaw ay anak ng liwanag,
tinawag upang magnining tulad ng parola na nagtuturo kay Jesus. Kung ang mensaheng ito ay nakaantig sa iyong puso, inaanyayahan kitang manatili sa amin sa video na ito. Mag-subscribe sa channel, i-like ang video, ibahagi ang mensaheng ito, at isulat sa mga komento kung ano ang sinasabi ng Diyos sa iyo. Sa ganitong paraan, sama-sama nating mapapalaganap ang liwanag ni Kristo at mapapalakas ang pananampalataya ng isa't isa. Napaisip ka na ba kung paano maaring magpakita ang liwanag ng Diyos sa iba't ibang paraan sa buhay ng bawat isa sa atin? Itinuturo sa atin ng Biblia na hindi lamang tayo kinatawag upang umiwas sa kasalanan, kundi upang aktibong magnining sa pamamagitan ng pagmamahal, paglilingkod, at pagsunod. Bawat kilos ng kabutihan, bawat salita ng pag-udyok, bawat taos-pusong panalangin ay parang apoy na kumataas laban sa kadiliman. At kapag pinagsama natin ang maliliit na ilaw na ito, lumilitaw ang kaliwanagan na walang puwersa ng kasamaan ang makakapatay. Sa 1 Pedro 4:10, nataguan natin ang makapangyarihang tagubilin. Gamitin ng bawat isa ang kaloob na natanggap upang paglingkuran ng iba, tapat na namamahala sa maraming anyo ng biyaya ng Diyos. Ipinapakita nito sa atin na lahat tayo, walang pinipili, ay nakatanggap mula sa Diyos ng natatanging mga kaloob at talento. Ang ilan ay may kakayahang magaliw, ang iba ay magturo, at ang iba pa ay manalangin para sa iba. May mga nagpapahayag ng kanilang pananampalataya ng may kagandahang loob, ang iba sa pamumuno, at ang ilan sa habag. At kahit na ang mga kaloob ay iba-iba, lahat sila ay may napakahalagang halaga sa katawan ni Kristo. Pinagitibay ni Pablo ang katotohanan ito sa Kabanata 12, mga talata 4-6, nang ikumpara niya ang iglesia sa isang katawan na may maraming bahagi, bawat isa ay may mahalagang tungkulin. Paalala niya sa atin na, kahit na marami tayo ay bumubuo ng isang katawan kay Kristo. At sa kabuuan, sa pagkakaiba-iba ng mga kaloob ay nahahayag ang kagandahan ng liwanag ni Kristo. Sa huli, isang kanila lamang ang nagbibigay liwanag, ngunit mas maliwanag ang nagkakaisa mga ilaw. Kaya, kapag ginamit ng bawat Kristiyano ang kanyang kaloob sa paglilingkod, mas malakas na naipapahayag ang ebanghelyo sa mundo. Ngunit huwag nating kalimutan na ang kaaway ay sinusubukang patayin ang alab na ito sa lahat ng paraan. Siya ay bumubulong ng kasinungalingan, nagtatanim ng pagdududa at nagpapalakas ng tako. Nais niyang itago mo ang iyong mga talento, manahimik ka kapag dapat magsalita, at maging kampante kapag dapat kang kumayo sa pananampalataya. Kaya naman, Ephesians 6:11 ay nagbabala sa atin, magsuot kayo ng buong baluti ng Diyos, upang kayo'y makatatayo laban sa mga pakana ng dyablo. Alam ng kaaway na kung mananatili ka matatag sa salita, ang liwanag ni Kristo ay kumalat sa pamamagitan mo at makakaabos sa buhay ng iba. Paano nga ba manatiling matatag? Ang Philippians 2:14 -15 ay nagbibigay ng malinaw na sagot. Gawin ninyo ang lahat ng walang reklamo at pagkatalo, upang kayo'y maging dalisay at walang kapintasan, mga anak ng Diyos na walang dungis sa gitna ng isang baluktot at bulok na henerasyon, kung saan kayo'y kumikislap na parang mga bituin sa sansinukob. Kahanga-hanga ang kalatang ito, dahil pinapaalala nito sa atin na hindi humihingi ng pahintulot ang mga bituin para magliwanag. Sila ay simpleng nagniningning dahil iyon ang kanilang likas na katangian. At tayo, bilang mga anak ng liwanag, ay dapat ding magliwanag dahil tayo ay nilikha para dito. Isipin mo ang epekto na maaring magkaroon ang iyong buhay. Maaring hindi ka kailanman aakyat sa pulpito, baka hindi ka kakanta sa harap ng maraming tao, o hindi magsusulat ng mga libro. Ngunit bawat gawa ng katapatan, bawat pagkapakita ng pagmamahal, bawat kilos ng paglilingkod ay may kapangyarihang maging apoy na nagbibigay init, nagliliwanag, at nagbibigay inspirasyon. Madalas, sa katahimikan ng panalangin o sa simpleng salita ng pampalakas loob, mas maliwanag na naipapakita ang kapangyarihan ng liwanag ni Kristo. Totoo ang kadiliman ng mundo, ngunit hindi ito dapat takutin tayo. Sa kabaligtaran, pinapatingkad lamang nito ang kaibahan ng liwanag. Kapag mas makapal ang dilim, mas maliwanag ang sinisinihan ng kahit na pinakamaliit na kandila. At ang inaasahan ng Panginoon sa iyo ay ito,
huwag itago ang liwanag na inilagay niya sa iyong buhay. Sapagkat kapag naggasya kang mamuhay ng masunurin, gamitin ang mga kaloob na natanggap mo, at maggiwala sa kapangyarihan ng Espiritu Santo, nagiging buhay kang salamin ng kaluwalhatian ni Kristo. Kaya, huwag mong hayaang maapektuhan ka ng nakikita mo sa paligid mo. Huwag bang hinaan ng loob sa mga balita, karahasan, lamig o kawalang katarungan. Tandaan, ikaw ay liwanag sa Panginoon. At ang isang buhay na inialay kay Kristo ay maaring makaimpluwensya ng higit pa sa iyong inaakala. Ang iyong patotoo ay parang parola para sa mga naliligaw. Ang iyong pananampalataya ay isang apoy na nag-udyok sa iba na lumapit sa Diyos. At ang iyong pagtitiyaga ay patunay na ang kadiliman ay hindi kailanman magtatagumpay. Naisip mo na ba na madalas nating ginugugol ang buong araw sa paghahanap ng maraming bagay, tagumpay, mga nakamit, pagkilala, at nakakaligtaan ang pinakamahalaga? Ilang beses ba natin sinisimulan ang umaga na nag-alala tungkol sa mga problema, nagmamadali sa mga gawain, nang hindi napapansin na ang pinakamahalagang kayamanan ay naoon na, ang presensya ng Diyos sa ating buhay? Tinatawag tayo ng Panginoon hindi lamang para mabuhay, kundi para ipakita ang liwanag ni Jesus sa bawat hakbang, bawat salita, bawat kilos. Kapag tiningnan natin si Kristo, makikita natin na ang kanyang buhay ay puno ng paghahandog, pagmamahal, at katapatan sa Ama. Hindi niya hinanap ang kanyang sariling kaluwalhatian, kundi dumating sa mundo upang ipakita na ang pamumuhay ayon sa kalooban ng Diyos ay ang tunay na tagumpay. At kapag sinimulan natin ang ating araw sa lilim ng katotohanan ito, nagbabago ang lahat. Ang bigat na tila hindi matiis ay nagiging mas magaan, ang kadiliman ay napapalitan ng pag-asa, at kahit ang pinakamalalaking hamon ay nagkakaroon ng bagong kahulugan, dahil alam natin na hindi tayo nag-iisa. Isipin ang iyong buhay bilang isang lampara. Mag-isa, wala itong sapat na liwanag upang magbigay liwanag sa malalaking distansya. Ngunit kag sininihan ng apoy ng Espiritu Santo, kaya nitong magnining sa gitna ng kadiliman, ginagabayan hindi lamang ikaw kundi pati ang mga tao sa paligid mo. Ito ang misyon na iniwan ni Jesus sa atin, maging asin ng lupa at liwanag ng mundo. Hindi mahalaga kung mukhang mahirap ang sitwasyon o lumalala ang mga laban, ang liwanag ni Kristo sa iyo ay mas malakas kaysa sa anumang kadiliman. Kaya, sa pagkatapos ng pagninilay na ito, iniimbitahan kita na gumawa ng desisyon. Simulan ang bawat araw sa paggili na ipakita ang liwanag ni Jesus. Manalangin bago lumabas ng bahay, magtiwala bago kumilos, magkasalamat bago magreklamo. Sa ganitong paraan, ang iyong araw-araw ay gagabayan hindi ng kakot o pagkabalisa, kundi ng kapayapaang lampas sa pangunawa. At kung ang mensaheng ito ay tumimo sa iyong puso, hinihikayat kita na samahan ako sa layuning ipalaganap ang liwanag ni Kristo. Mag-subscribe sa channel na ito, i-like ang video na ito, mag-iwan ng komento, at ibahagi ang salitang ito sa sinumang kailangang paalalahanan tungkol sa pag-ibig ng Diyos. Sama-sama, maaari nating dalhin ang pag-asa at baguhin ang buhay sa pamamagitan ng mensahe ng Ebanghelyo. Naway bawat umaga ay maging paanyaya upang ipakita ang kislap ni Jesus, na kahit sa pinakamahirap na araw, ang kanyang liwanag ay hindi kailanman mamamatay.